Bicol daw ako, may request sa akin. So, Diyos marahay na hapon sa Indugabos, mga namumutan kong mga tugang sa kay Kristo Jesus. Ang sa kuyang paglaom na kamo ay nasa marahay na kamugtakan sa mga oras na ini. Asin, naniniwala ako, no? Na saro lang ang Diyos o kagurangnan na sa tuyang sinasamba. No? So pag umawon ng kagurangnan, mga tugang, praise the Lord. Okay. So gusto ko rin magpasalamat sa satuyang mga leaders, kina Pastor Doji, kasi Sister Nan, salamat po sa trust and confidence sa mga leaders. So, ang Diyos na po ang bahala na magbalik sa Indo ng mga pagpapala na sukat mayong mapaglagan. Yeah. Hallelujah! So bago kita pasisiring duman sa tataramon kan sa tuyang kagurangnan, gusto ko muna po magpasalamat sa lahat na binigyan niyo ako ng pagkakataon at sa pagpapahiram nito ng microphone. Kay Brother Arman ko ito narinig. Brother Arman, kopyahin ko ha. Na pinahiram ng microphone dito sa harap ng pulpito. So, pwede po tayong tumayo, mga kapatid. Ilabas ang ating mga Biblia. Ha? Bible in half. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Importante yan, mga kapatid. Ano? Importante. Alam na natin kung bakit natin inilabas yung Biblia, mga kapatid. So, tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon. Sa 1 King chapter 19 verses 5 to 7, markahan nyo yan. And Isaiah chapter 60 verse 1 and Jeremiah chapter 49 verse 28. So alam ko familiar sa inyo itong 1 King kasi last week lang ito, di ba? Na reading natin. Okay, 1 King chapter 19 verse 5 to 7. And as he lay and slept under the juniper tree, behold, then an angel touched him and said unto him, Arise and eat. Wow, mga kapatid, di ba? Kakain, no? May kainan na naman. No? Verse 6. And he looked and behold, there was a cake baken on the coals, and a cruse of water at his head. And he did eat and drink, and laid him down again. Wow, pagkatapos kumain, natulog uli. Huh? Then verse 7, ito sinabi. And then the angel of the Lord came again, and the second time, and touched him and said, Arise and eat, because the journey is too great for him. Hallelujah. Next is Isaiah 60, verse 1. Arise, shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Jeremiah 49, verse 28. And I will, concerning Kedar, and concerning the kingdom of Hasur, which Nebuchadnezzar, king of Babylon, shall smite, thus saith the Lord, Arise ye, go up to Kedar, and spoil the men of the east. So bigyan natin ng title, mga kapatid, na galing din dito sa Biblia. Thus saith the Lord, Arise and go. Manalangin tayo, mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa pagbasa ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, gabayan mo kami, Panginoon, lalo na Lord, ang iyong lingkod na narito sa pulpito, Panginoon. Itago mo kayo sa iyong likuran, Panginoon. Lord, wala akong magagawa, Panginoon, kung wala ka dito, Panginoon God. Ikaw po ang aming inaasahan, Panginoon God, Lord Jesus. Kaya, Lord, naniniwala kami, nakikilos ka sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoon, at ikaw lang po ang aming itataas
ang iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, Amen. Pwede na po tayo makaupo. Thus saith the Lord, arise and go. Wow. So palagi nating naririnig ito, yung sinasabing, thus saith the Lord. Sinabi ng Panginoon. Naniniwala ba kayo na ang Panginoon ay patuloy pa rin nangungusap sa atin? Yes. And I believe, mga kapatid, lalo na sa mga taong malapit ng mamatay. Yes, correct. Last 2 weeks ago, pumunta kami ng Brunei. Nakausap ko doon si Pastora Maureen. Siya yung may bahay ng yumaong Pastor Solis Richard. No? Naikwento niya nung huling araw, huling sandali, nang binisita niya si Pastor sa hospital. Ang bili ng Pastor sa kanya, sabi niya, sabi ng Panginoon, yun ang pagkakasabi, huwag mo na akong pakainin. Diba? Ang linaw. Thus saith the Lord. So ibig sabihin mga kapatid, nangungusap talaga ang Panginoon. Kahit sa atin na hindi po mamamatay. Bakit? Patuloy tayong binibigyan ng direksyon, mga kapatid. Kaya maging mapagbantay tayo sa sinasabi ng Panginoon. Ano? Minsan ini-ignore lang natin yan. Nangungusap na sa atin, parang ayaw pa nating maniwala. Ano? Parang ayaw pa nating maniwala. Pero, may purpose ang Panginoon kung bakit tayo kinakausap. Dito sa ating topic kayo mga kapatid, sabi ng Panginoon, bumangon kayo at humayo. Ano? Arise and go. For what? Yan ang tanong. For what? Pwede na bang bumangon sa higaan ko? O maglakad-lakad doon? Yung paglakad-lakad natin, mga kapatid, may purpose. And this is a call to action. Palagi nating binabanggit yan. No? Kailangan may action. Huwag lang puro salita. No? Pag sinabi, yes Lord, pupunta ako dyan. Hanggang doon lang sa punta ako doon. Pero hindi naman nakarating. Kasi walang action. So this one is call to action. Mark 16, verse 15. Ito ang sinasabi. And he said unto them, go ye and to all the world and preach the gospel to every creature. Sino na sa inyo ang nakapag-preach ng gospel? Will you say amen? Kukunti. Dapat lahat tayo ginagawa ito, mga kapatid. Kasi ito yung utos sa atin. But the problem is, paano mo i-preach yung gospel kung yung gospel ay hindi mo alam? So kailangan na tayo mag-aral, mga kapatid. So ano yung gospel? Very good. It's the death, burial, and resurrection. Maraming nangangaral. Tinatagalog pa nila. Ano yung gospel? Sabi nila, ebanghelyo or ang magandang balita. Naniniwala ba kayo ng magandang balita? Yung kamatayan ba magandang balita? Pag namatayan ka, sister, magandang balita ba yun? Sa ating tao, maraming paaring hindi. Pero sa Panginoon, mga kapatid, ito'y magandang balita dahil kung hindi namatay ang Panginoon, wala tayong kaligtasan, mga kapatid. Kaya ang kamatayan ng Panginoon ay magandang balita para sa atin dahil ito ang daan ng ating kaligtasan, mga kapatid. So kinakailangan maunawaan natin bakit namatay ang Panginoon, bakit siya inilibing at bakit nabuhay muli. Kailangan maipaliwalag natin yan na yung gospel na ito may apply sa bautismo, sa tubig, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. So, importante ito, mga kapatid. No? Arise and go. People of God can serve as a rallying cry for believers to actively engage in God's mission and purpose. Meron tayong purpose, merong mission ang Panginoon. Ano?
Kanina, pinag-aaralan sa umaga. No? Tinanong ni Sister Maika, ano ba yung purpose natin? No? Gusto ba ng Diyos na maligtas ang lahat? Yes. Tinanong niya, lahat ba maliligtas? May nagsabing yes, may nagsabing hindi. Pero nung nireveal ang scripture, ang sinabi doon, malawak ang daan papunta sa destruction. At masikip ang daan papunta sa kaligtasan. Kung wala daw tayong knowledge, hindi tayo makapasok doon, mga kapatid. Kaya importante, mga kapatid, na tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Huwag lang tayong makikinig sa mga sabi-sabi, lalo na kung walang basihan. Chismis yun, mga kapatid. No? Pag walang basihan ang sinasabi, huwag kayong maniwala. Pero ito, Biblia ang nagsasabi. Andito ang basihan, mga kapatid. So bakit ayaw nilang paniwalaan? Ba't ayaw nating paniwalaan? So importante, mga kapatid, na maunawaan natin kung bakit ipinahayag ito ang salita ng Panginoon. Ano? So, it encourages Christians to move beyond complacency and take steps towards fulfilling God's call in their lives. Minsan gusto na pag tayo ay nasa maganda ng kalagayan, ayaw na nating kumilos, di ba? Minsan, sabihin na, Sister, mag-mission tayo sa Pinas. Ay, ayoko doon, mainit doon. Dito na lang ako sa Singapore kasi aircon. Di ba? Doon, pagpawisan ka doon. Lakad ka doon, ilang kilometro bago marating yung isang sitio. Ayoko doon, sister, dito na lang ako. No? Kasi complacent tayo dito. Ano? Ano kaya i-request natin kay pastor? Tanggalin yung aircon dito. May mag-charge pa kaya? Meron. Bakit? Hindi naman yung aircon ang pinunta natin dito, di ba? Kundi ang Panginoong Diyos. Yan ang una na rason kung bakit tayo may gawain. Pangalawa, ay dahil meron tayong mga bisita. Kaya sa aming mga bisita, isa kayo sa rason kung bakit mayroong gawain, mga kapatid. Hallelujah! Kaya mga kapatid, huwag tayong maging complacent. Ha? Kailangan lumabas tayo sa ating comfort zone. No? Hindi palaging nasa comfort lang tayo. Baka yung comfort mong yan, pagdating ng araw, kabaliktaran ang mapuntahan natin. So, thus saith the Lord, arise and go. For what? Because there is a journey of faith. No? Philippians chapter 3, verse 12 to 14. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend, that for which I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, in reaching forth unto those things are before. I press toward the mark for the prize of high calling of God's Christ. Ano yung tinatarget natin? Sinabi dito is the high calling. Hindi lang yung prize na pagdating ng araw na andun tayo. Given na yun kapag tayo'y nagpapatuloy at naglilingkod sa Panginoon. Ang pinakang importante na maintindihan natin is the high calling ng Panginoon. Hindi yung high position mo sa company. Hindi yun. Kung ikumpara mo sa gawain ng Panginoon, napakaliit nun, mga kapatid. Si the high calling. Na tayo ay tinawag, sabi ng Panginoon, you are the peculiar people na tinawag niya. Ano? So yung calling, para sa inyo yan. Para sa atin yan. This high calling, mga kapatid. Hallelujah. So, this is the biblical theme of faith as a journey
Just like Abraham, Moses, and many others were called to embark the physical and spiritual journey. No? Believers are also called to journey with God. Wow, mga kapatid, ang ganda nito. We are called to journey with God. Diba? Hindi ba kayo natutuwa niyan? Tinawag tayo, yung paglalakbay natin, kasama natin ang Diyos. No? Ang Diyos ang kasama natin dito. Kaya wag kayong masiraan ng loob na pupunta ako sa mission, ang layo, mainit, baka may masasamang tao pa doon. Ano? Tandaan nyo, ang kasama nyo ay Panginoon. Kung sa panahon nga ni Moses, yung mainit, di ba? Meron silang pillar of clouds. How much more sa panahon natin ngayon, nakasama na niya ang Panginoon. No? So huwag tayong mabahala, mga kapatid. Hallelujah. So sabi niya, called to journey with God, trusting His guidance every steps of the way. Ano? So ibig sabihin, bawat yapak natin, bawat step natin ay iginagayad tayo ng Panginoon. So hindi tayo maliligaw, mga kapatid. Hindi tayo maliligaw. Huwag lang tayong makinig sa mga bulong-bulong sa labas. Kasi pag pinakinggan mo yan, magkakaroon ka na ng double-minded. Sabihin, tama ba yung sinabi niya? Tama ba yun? Parang hindi, parang ganun. Ay, nga, tama siguro, mali nga yata ginagawa ko. So magkakaroon ka na ng doubts, mga kapatid. Doubts ay mag-uumpisa sa mga naririnig mo sa labas, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, go. We have a journey of faith, mga kapatid. Another point is, we are called by God, go, sabi niya, arise and go, in unity in the church. Maraming church, mga kapatid, ang nagkakaroon ng division. Actually, nangyari ito sa Brunei. Mayroong, yung church natin dyan sa Brunei dati, they are a Trinitarian, actually, church. Nung nagpunta doon ang mission galing dito, iprinits yung oneness of God. Then, in-embrace nung ilan. Yung iba, humiwalay. At nagkaroon ng kaguluhan. Division yung church. But, mga kapatid, hindi yun ang will ng Panginoon. Kailangan meron tayong unity. Kaya pasalamat tayo. Palakpakan niyo ang Panginoon, mga kapatid. Dahil dito, sa Tabernacle of Joy, mga kapatid, there is an unity in a spirit, mga kapatid. Hallelujah. 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 So 1 Corinthians chapter 1, verse 10. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no division among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and of the same judgment, mga kapatid. So kung may unity tayo, isa lang yung mind natin. No? Because we receive only one Spirit. Sino ang naka-receive ng ibang Holy Ghost? Diba? Isang Holy Ghost lang ang na-receive natin. Kaya kung ikaw ang magkukos ng division dito sa church na ito, ibang Holy Ghost ang na-receive mo. No? Kaya siguraduhin mo na tama yung Holy Ghost na na-receive natin, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. So, people of God emphasizes the collective identity of believers as the community united by faith. So, we are united by faith, kapatid. It underscores the importance of unity, fellowship, and mutual encouragement among Christians as they arise and go. So, meron tayong unity and fellowship. Yung iba ayaw na magsimba.
Ayoko na makipag-fellowship doon kasi pwede naman dito, mag-online na lang ako. Meron naman online. Online na lang ako, hindi na ako pumunta doon. May fellowship kaya doon, mga kapatid? Wala. Bakit? Hindi ka man nila nakikita. Paano ka nila kakausapin? No? Kung di ka man nila nakikita. No? So, ang nangyari sa'yo, ikaw yung observer. hindi ka nag-participate. Observer ka lang. So, hindi ka nakipag-fellowship. Kaya, importante mga kapatid, pag araw ng linggo, ibigay natin sa Panginoon. Makipag-fellowship tayo sa ating mga kapatid kasi kailangan nating magpalakasan. Lalo na kung may pinagdadaanan ka sa buhay, huwag kang hihingi ng advice doon sa labas. Dahil pag doon ka humingi ng advice, sigurado mga kapatid, discourage ang aabutin mo. Siguradong sisisihin ka. Sasabihin sa'yo, yan kasi, nag-join ka dyan, yan tuloy na pala mo. Diba? Ganon ang mga sasabihin nila. Pero kung dito ka na lang sa amin, no? Lalo sa mga lalaki, pare, dito ka na lang. No? Inom-inom tayo. Ano? Ikaw naman kasi discourage ka. Sige. Pagdating doon, sabi sa'yo, pare, baka may pera ka dyan kasi wala kami. Ikaw ngayon ang nagbigay. No? Nung nakainom na, pare, pautangin mo kami. Ikaw naman, pautang. Yun, nakakuha ka ng kaaway. Bakit? Nung sinisingil mo na, ayaw na magpakita. Bakit? Mali. Yung naging desisyon mo. No? Alam mo yan, mga pautang-utang na yan, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, kaaway ang hinahanap nyo dyan. No? Maraming mga experience dyan. Nung sinisingil na, matapang pa. Doon sa nagpautang. Kaya mga kapatid, mindful tayo. Kung tayo magpapautang, ibigay mo na lang. Yes! Kung humingi, mag-umutang 10,000, bigyan mo 1,000. Okay na, ito lang kaya ko. Sa'yo na yan. Wala ka pang kaaway. No? Pero kung binigay mo 10,000 mo, nako, tandaan mo yan. Kaya, kailangan meron tayong yung ano ng Espiritu Santo sa atin. Idinadrive tayo. Inilalayo tayo sa mga kapahamakan, mga kapatid. Hallelujah. So, kailangan meron tayong makipag-fellowship tayo. In unity and fellowship in the church, mga kapatid. Kasi dito, sigurado ako. No? Dahil isa lang ang Espiritong natanggap natin, isa lang yung advice na marireceive natin. Kundi lahat, yan ay para sa ikabubuti ng bawat isa, Panginoon, mga kapatid. Because we are member ng parang lang isang body, mga kapatid. Sabi nga yan, sa isang katawan, yung sakit ng kalingkingan, sakit na ng buong katawan. Ganon din sa atin, mga kapatid. Kung may problema yung ating kapatid, hindi natin niya matitiis. Kaya kung namumroblema siya, pati tayo namumroblema na rin. Diba? Lalo kung i-share yung problema niya. So yung burden na i-share sa atin, ang maganda nun, mga kapatid, yung burden niya gumagaan. Bakit? I-share din sa atin. Parang yung isang ganun kalaki, kung ikaw lang ang bubuhat niyan, mahirapan ka. Tumawag ka ng iba, patulong ka. So yung bigat, na-share mo sa iba. Ganon din yung burden natin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya importante na tayo ay palaging nasa fellowship. Importante yan. Hindi dahil gusto ko mag-fellowship kasi may kainan. Normal na yun, ano ba? Normal na yun sa mga apostolic. Chapter 2 ng Book of Acts. Ano sinabi doon? Breaking of bread. Hindi lang yung breaking of bread ng tinapay lang o pagkain, pati ng salita ng Panginoon. Kaya, patuloy lang, mga kapatid. Okay, arise! Sabi niya, thus saith the Lord, arise and go. In transformation and renewal. Ito, kailangan natin ito, mga kapatid. Kung tayo ay nakareceive ng banal na Espiritu, nabaptismuhan tayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, kailangan meron ka nito. Transformation and renewal. Bakit? Yung lumang pagkatao natin, dapat
nailibing na doon. No? Nailibing yung lumang pagkatao. Kaya sa gospel, yung resurrection ng Panginoon, yun yung pag-ahon mo doon sa tubig na isang bagong nilalang ka. Diba? 2 Corinthians 5:17. Yun ang sinabi doon, di ba? Kung ikaw ay nakay Kristo, ikaw na ngayon ay bagong nilalang. No? Yung lumang pagkatao mo ay wala na. No? Kaya importante yan mga kapatid, na kailangan magkaroon tayo ng transformation. Romans 12 verse 1 to 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which your reasonable service. And be not conformed to this world, no? But be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God, mga kapatid. Kasi kung walang transformation, wala kang renewal, pagka hindi ka nakatanggap ng Holy Spirit, mga kapatid, baka yung nag-speak in tongues ka doon, hindi Holy Spirit ang na-receive mo. Kasi walang transformation sa'yo. Hindi nag-manifest, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid, dahil nakikita natin dito. Sa tinagal-tagal ko dito, I think 18 years na ako dito. Wala ako nakitang sister na pagdating ko dyan ay sinimangutan ako. No? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. So, ibig sabihin, mga kapatid, nagkaroon talaga silang transformation. Na-renew talaga sila, mga kapatid. And that is the spirit na natanggap natin sa ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Kaya, kung naghahanap kayo ng magandang lugar tuwing linggo, ito yon. This is the best place, mga kapatid. This is the best place dahil kasama mo ang ating Panginoong Jesucristo sa lugar na ito, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. So, the call to arise and go can signify moments of spiritual transformation and renewal. No? It encourages believers to leave behind old ways. Yung mga lumang natin, kung tayo masungit noon, tanggalin na natin yan. Hindi makatulong. Old habits or old mindset that hinder spiritual growth and to embrace new opportunities for growth, service, and obedience to God. Hallelujah, hallelujah. So ako naniniwala, mga kapatid, na lahat tayo obedient dito. Kasi pag sinabing tayo, tayo lahat. Walang naiiwan. So that is a sign of being obedient, mga kapatid. Then, ano pa? Sabi ng Panginoon, arise and go because we have a mission and purpose. So we have mission and purpose. Matthew 28 verse 19 to 20. Kaninang umaga, kinot din ito. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Holy Spirit, in the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I will commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Pangako ng Panginoon. Inutusan tayo, mga kapatid. Tinawag tayo. Sino bang dito ang hindi tinawag? So I believe lahat tayo tinawag. Sabi niya, to make disciple. Maaaring wala pa kayong nadi-disciple, but darating ang time. Lalo na kapag umuwi tayo sa Pilipinas. I believe halos lahat tayo uuwi. Ilan lang dito Singaporean eh. Kasama yung anak ko na Singaporean na hindi makauwi. Pero lahat tayo uuwi, mga kapatid. Pagdating doon sa ating pag-uwi, doon kailangan may gagawin ka.
ibang pakikibaga. So, you have to make disciple. Dahil kung ikaw lang ang magtatrabaho doon, mahihirapan ka. So, kailangan meron kang clone. Ibig sabihin ng clone, nagkaroon ka ng disciple. Kasi yung disciple mo, kung anong ginagawa mo, yun din ang ginagawa ng disciple mo. Ano? So, kung yung disciple mo, nagkaroon ka ng isang disciple, o dalawang disciple, okay na, dalawa lang. Okay na yun. Bakit? Yung dalawa mo, magkakaroon din siya yung isa ng dalawa, yung isa naman dalawa, apat na. Ilan na kayo? 7. Ay, si sister, akala, nalito si sister ah. Hindi umandar yung mathematics niya. Diba? Isa ka, nagkaganon kang dalawa. Yung dalawa, nagkaroon dalawa. 7 kayo. Diba? Ang bilis, diba? Diba? Networking. Gayahin natin yung networking. Kung yung networking na yun, i-apply natin sa discipleship, mga kapatid. Sa loob ng 1 taon, yung buong barangay nyo, lahat yan convert. Yes! Kung magagawa talaga, na talagang mag-disciple. Yung isa, dalawa din sa kanya, yung dalawa, tapos manganganak ulit na tigdadalawa. Ano? Dadami. So, yan yung utos, mga kapatid, na wag na tayong umasa pa na sabihin na, ay, siguro doon lang sa next generation, ipasa ko na lang sa kanila. No. Bakit? Hindi natin alam kung kailan darating pag malapit na. Kung siguro hindi naman kaila sa atin yung mga nangyayari, lalo sa bansang Israel. Sino ba mag-aakala na lulusobin ng Iran ang Israel? Pero nasusulat yan. Nasusulat yan. Nangyari. So talagang parating na malapit na ang pagdating ng Panginoon. Hallelujah. So, mission and purpose. This phrase can also be linked to a Great Commission. Diba yung Great Commission ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Where Jesus commanded His disciples to go therefore and make disciple of all the nations. No? Lahat ng bansa. Kaya, kung ipadala kayo doon sa Africa, sige lang. Padala kayo doon sa North Korea, sige lang. Ito yung mga delikadong lugar. North Korea, sa Iran, sige lang. No? So mga kapatid, patuloy lang. Huwag tayong mawala ng pag-asa dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay. Anumang oras na tawagin mo ang kanyang pangalan, nariyan siya. May kasagutan, mga kapatid. Ang problema lang kasi sa atin, sinagot na ng Panginoon yung tawag natin. Ayaw nating i-recognize na siya ang sumagot. Bakit? Ayaw nating tanggapin. Ayaw nating tanggapin. Kasi mas higit doon ang ini-expect natin. Para bang humingi ka ng 10,000, ang ibigay ng Panginoon, 10 pesos. Ayaw mo tanggapin. Minsan ganun tayo. Iba yung ibinigay ng Panginoon, hindi natin naunawaan. Na kapag ibinigay pala ng Panginoon yung hinihingi mo, mapapahamak ka. Mapapahamak tayo. Diba? Kaya, sigurado ko, kahit tumaya kayo sa loto, hindi kayo tatama. Sure yan. Dahil sigurado, pag tumama kayo, mawala kayo sa church. Yes. No? Sabi ng Panginoon, money, the love for money is the root of all evil. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Okay na lang yung meron lang tayong pang-araw-araw. Sapat na yan. Basta't importante, gumagawa tayo sa ubasan ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. Hallelujah. So, arise and go because God's guidance and providence is there. Kasama yon. Ano? Matthew 6 verse 31 to 33. No? Therefore, take no thoughts, saying, what shall we eat? Ano? Huwag daw nating isipin kung anong ating kakainin.
Ano? What shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewith all shall be clothed. For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that you need of all these things. Alam na ng Panginoon yun pala. Kaya nga sinabi sa 33, ano sinabi? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Tingnan mo ha? Added. Hindi sinabing to be created. Andiyan na, create na niya. Idadagdag na lang. No? Idadagdag na ng Panginoon. Ang hinihiling lang ng Panginoon sa iyo, magkaroon ka lang ng totoong pananampalataya sa Kanya. Ano? The kingdom of God in His righteousness, mga kapatid. At lahat ng hiningi mo sa Kanya, pawang idadagdag na lang. Na andyan na. Kung baga nasa bulsa ng Panginoon, ibibigay na lang. Ano? Hindi na niya i-create yun, naando na. Kaya mga kapatid, hallelujah! Arise and go. Huwag tayong tutulog-tulog. Ano? Kung may natutulog na dyan, tumayo. Ano? Pero huwag lumabas. Tumayo lang. Ano? Hallelujah. So alam natin mga kapatid, may purpose tayo. At ang isang purpose natin ay makarating, makuha yung prize. Ano bang prize na ating inaasam-asam? Diba? Sabi nila, heaven. Heaven is my destination. Sinong gustong pumunta ng langit? Taas ng kamay. Sinong gustong mauna? Walang gustong mauna. Alam mo mga kapatid, pag tinanong ako gusto ko mauna, tataas ako, bakit? Sure ako, langit ang pupuntahan. Langit yung pupuntahan eh. Kaya pag sinabi gusto mo mauna, brother, oh, mauna ako. Kasi sigurado na ako, langit. Pero pag sinabi ng Panginoon, sinong gustong huling tumaas ng kamay na mapupunta sa impyerno, ay hindi ako po, kahit ako yung pinakahuli, hindi ako tataas talaga ng kamay. Ito mga kapatid, minsan, ang iniisip natin dito sa lupa. So doon natin madidetermine talaga kung andito pa tayo sa lupa. Kailangan ko munang pero inihanda na ng Panginoon yung lugar mo. Tinatawag na tayo, ayaw mo pang pumunta. Ayaw mo mauna doon. Pero mga kapatid, may time talaga. May time talaga. Patuloy nating paghawakan ang promesa o promise ng Panginoon na sabi ng Panginoon, mauuna siya doon at ihahanda niya ang lugar. Sabi niya, in my Father's house are many mansion. Wow! Kung dito sa lupa wala kang mansion, doesn't matter. Walang problema yan. Walang problema yan. Mansion na yan. Mabubulok yan. Lalo ngayon, El Nino, maraming nasunog. Di ba? Yung mga sasakyan, ipinark doon sa Terminal 3, 19 na sasakyan sa sunog. Di ba? Wala. Pero kung doon sa langit, walang sunog, mga kapatid. Ang sunog doon sa impyerno. No? Kaya, yes, pag sinabi ng Panginoon, dito tayo. Claim it, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga sabi, my guidance. So arise and go, people of God. Underscores the belief of God's guidance, provision, and sovereignty. It assures believers that as they step out in faith, God will lead. Pag tayo talaga pa, you step up with faith. Lumakad tayo na may pananampalataya, ang Panginoon ay i-guide niya tayo. Ipoprotect niya tayo, mga kapatid. Ang hinihiling lang ng Panginoon sa atin, yung pagkilos natin. Inaabangan ng Diyos. Kumbaga sabik na sabik siya
sa unang step mo. Kasi naandun ka pa eh. Ayaw mo talagang i-step yung paa mo. Pero kapag in-step mo na yan, inihalakbang mo na ang paa mo, kasama mo na ang Diyos sa paglakad, mga kapatid. At ang kanyang provision, ang kanyang protection, mga kapatid. Ano? Maraming mga nagpapatuto na, mga kapatid. Saan man dalhin sila ng lugar. May mission man, saan man lugar. Critical area man yan. Pero matagumpay sila, mga kapatid. Bakit? Andun ang proteksyon ng Panginoon. May mga naimbita tayo dito noon na nag-preach. No? Pinagbabaril. No? Pero, binigyan ng proteksyon ng Panginoon. Walang malang kahit isang sugat. Because of the protection ng Panginoon. Kaya, wag nating maliitin, mga kapatid. Nasasabihin niyo, baka ako kasi, dude, wag kang mag-doubt. Huwag kang katulad ni Pedro nung siya ay umapak doon sa tubig. No? Yung unang apak niya, okay. Wow, sabi niya, wow. Nagutang. Nung naramdaman niya na may tubig na humampas sa nag-shake siya, kaya lumubog. So wag natin, mga kapatid, na magpadala doon sa mga sa atin, nag-distract sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Iwasan natin yung mga distraction na yan, mga kapatid. At ma-overcome lang natin yan. Sabi nga yan, at the mention of the name of the Lord Jesus Christ, ang kaaway, they flee and tremble. So, bakit ka matatakot sa kaaway? No? Kung ikaw ay natatakot sa kaaway, isa lang ang ibig sabihin yan, wala kang Holy Spirit. Pero kung may Holy Spirit ka, ba't ka matatakot sa kaaway? Pag ang mayroon ka niyan, hindi sa'yo lalapit yan, mga kapatid. Kaya ingatan natin ang banal na Espiritu na natanggap natin. Sa paanong pag-iingat, we live in a holy life, mga kapatid. Dahil kapag sinamahan na natin yan ng iba pang mga bagay na magsisira sa relasyon natin sa Panginoon, aalis ang banal na Espiritu sa atin. Kapag iniwan tayo ng banal na Espiritu, ang daming nag-aabang na masasamang espiritu, mga kapatid. Hallelujah. Yes, that is true. Maraming nag-aabang diyan. Kaya, ingatan natin yan, mga kapatid. So, another point is, arise and go, because hope and encouragement is always there. Romans 15:13, now the God of hope fill you with all joy in peace and believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Okay? Through the power of the Holy Ghost. Kaya kung may Holy Ghost tayo, mga kapatid, siguradong may power tayo. You can speak at the name of the Lord Jesus Christ. Hindi ka mahihiya na magsalita sa pangalan ng Panginoon Jesus dahil kasama mo, nasa iyo siya, na-receive mo siya. Pero kung hindi mo siya ma-receive, mahiya ka talaga. Kaya yung mga nahihiya na mag-speak sa pangalan ng Panginoon Jesus Kristo, baka wala pa yung Holy Ghost. No? Kaya huwag kang mahiya. Di ba? Parang ano yan eh, bibili ka sa tindahan. Mahihiya kang bumili kung wala kang pera. Wala kang madudukot eh. Pero kung may pera ka, hindi ka mahihiya. Ganon din sa banal na Espiritu. Kung meron ka, hindi ka mahihiyang magsalita sa pangalan ng ating Panginoon. Kasi meron ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, in times of challenges, trials, and uncertainties, this praise can serve as the source of hope and encouragement. Kung tayo ay may mga trials, sa atin, mga uncertainties, na naguguluhan tayo. So it reminds believers that they are not alone in their journey, but empowered by the Holy Spirit and supported by the
people of God in faith, mga kapatid. Di ba? So, importante, may Holy Spirit ka, nakapag-fellowship ka, powerful ka ngayon, mga kapatid. All the power, because all the power belong to Jesus Christ. Imagine, all the power belong to Jesus Christ. If Jesus Christ is in you, that means all the power also is in you. Claim it, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, napakaganda na tayo ay inuudyo ka ng ating Panginoon na bumangon. Kasi baka matagal na tayo natutulog. Hindi dito sa lugar na ito. Ang ibig kong sabihin, wala na tayong ginagawa sa ministry natin. Natutulog na tayo pala. Ayaw na nating mag-serve. Punta na lang ako sa church, mag-attendance na lang ako. Pwede naman eh. Punta lang ako every Sunday, magpakita doon. Habang nagpipreach si pastor, kinig lang ako. Kung ganun ang ugali mo, kapatid, kung ganyan ginagawa mo, sabihin ko sa iyo, kapatid, tulog ka niyan. Yes, wala kang ginagawa eh. Bakit yung bang tulog na tao may ginagawa? Wala. Ginagawa yan, naghihilik. Ano? Nakadisturbo pa siya. Ano? Kaya kailangan, gising ka. Kaya sabi ng Panginoon, arise, bumangon ka at humayo. Utos ng Panginoon. Hindi niya sinabi na kapag bumangon ka at humayo, hindi niya sinabing iiwanan ka niya. Ang sabi niya, sasamahan ka niya. Bakit tayo matatakot? So, arise tayo mga kapatid and go. Maraming gagawin Panginoon, ang sa Panginoon. So, arise and go, people of God. Encapsulate the vibrant call to action. Faith and fellowship for believers. No? It challenges Christians to step out in faith, embrace their identity as God-chosen people, and actively participate in God's redemptive work in the world, mga kapatid. Hallelujah. So, 3:40 na. Tatayo tayo mga kapatid. Huwag ko nang hintayan na tumayo pa si Sister Shoni. Hallelujah. Mga kapatid, arise. Arise and go. May utos ang Panginoon na kinakailangan nating gawin. Huwag nating hayaan na ang utos na ito, mga kapatid, na tinawag tayo, ipinagagawa sa atin, ay ipasa ito sa iba, tanggalin sa iyo. Dahil kapag tinanggal yan sa iyo, mga kapatid, baka yung inaasa mong kaligtasan ay mawala rin. Kaya patuloy tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sa gawain. Dito man yan sa Singapore o sa Pilipinas, patuloy natin yung gagawa. Huwag tayong mamili ng lugar. Huwag nating sabihin, walang aircon doon, mainit doon. Hindi maganda ang sitwasyon ng church building. Hindi yun ang importante, mga kapatid. Ang utos ng Diyos, kapag ginawa natin ang kanyang pangako, uulitin ko, sasamahan niya tayo. Hindi niya na tayo pababayaan. Manalangin tayo, mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon. Sa patuloy na pagpaalaala sa amin na kami, O Lord, ay mayroong obligasyon. Yes, Lord. Tinawag mo kami, Panginoong God, hallelujah, mula sa kadiliman at iniligay mo kami sa liwanag, Panginoon. Binigyan mo kami, Panginoon, ng kaligtasan, binigay mo sa amin. Thank you, Lord. Hallelujah, dalangin po namin, Panginoong God, Lord, na magamit ang bawat isa sa amin.
na hindi namin pipiliin, O Lord, ang lugar, kundi Ikaw ang maglalagay sa amin kung saan mo kami dadalhin, Panginoon. Lord, we are a willing vessel, Panginoon. Yes, Lord. Lord. Hallelujah. Salamat, O Lord, sa pagpaalaala mo sa amin sa mga oras na ito, Panginoon. Truly God, hallelujah, the harvest are plenteous, but the laborers are few. Yes, Lord. Lord, ang mga anak mong narito, Panginoon, lahat ito ay gagamitin mo, O Lord God, Yes, Lord. in a due time, O Lord Jesus. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na pag-aralan nila, Panginoon God, ang iyong mga salita. Thank you, Lord. Upang sila, Lord, ay ma-equip, Panginoon. Ma-equip kami, O Lord God. Hallelujah. Upang pagpunta namin, Lord, sa mission field, O Lord God. Hallelujah. Ay hindi kami mababahala, Panginoon. Maraming salamat, O Lord God. Ang papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang, Panginoon. The altar is open, mga kapatid. Praise the Lord. Pwede tayo Jesus. manalangin. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God.